You worry too much. Alam mo ang problema sa mga bagay na hindi naman problema. Nabasag yung tasa, ano naman? Di bumili bagong tasa. Hindi ka, sentimental value. Ano gagawin natin? Basag na nga yung tasa eh. Di ba? Sentimental value, okay, sige. Pero basag na yung tasa eh. Di bumili bagong tasa. Hindi ako nag-ingat. Wala, sa katanga mo yun. You just have to accept that fact. Huwag mo na lang ulitin. Wala naman na tayong magagawa sa wala na eh. Alam nga namang iyakan pa natin yung bagay na wala na. Diba? Kaya kumukomplikado buhay kasi pinapakomplikado natin. Ano ba dapat gawin sa basag na tasa? Remedyohan. Kung mareremedyohan pa. Kung hindi na mareremedyohan, o ditapon mo na. Tapos, biling bagong tasa. Hindi, binigay ikanig ganito yan. O ano nga gagawin? Kung hindi nga maremedyohan, anong gagawin? O edi tambak mo ngayon sa isang sulok yung putang inang basag na tasa. Diba? Wala nga magagawa eh, diba? Focus tayo doon sa ano ba magagawa natin. Wala tayong magagawa sa wala tayong magagawa. Ang tawag dyan, uncontrollable factor. Yung controllable factor, ano ngayon na magagawa natin? Then let's just set the expectation na wala na tayong kayang gawin dyan. It is a situation, papagaanin na lang natin, bumili lang ng bagong baso. Tapos, mga tao puta, baso nila, pinakukomplikado pa, walang kakwenta-kwenta. Putang inang yan. Ano naman kung umiinom ako sa pangit na baso? Diba? Ano naman? Ngayon lang naman ito. Maya-mayang konti, may bagong baso na tayo. Pag bumili tayo ng bagong baso, may pambili naman eh, diba? Hindi nga yun sa taas eh. Hindi ko pag-iingat. Ay, wala lang tayo magagawa sa wala tayo magagawa. Ang tagal ko lang na sa'yo. Ako na nga nagsabi sa'yo na wala namang kwenta yung putang inang baso eh. Diba? Ibinigay yan ng kung sino man, understood na yun, ipinagpapasalamat natin na ibinigay yan ng kung sino man. Nagkakaintindi na tayo doon, pero nabasag na eh, wala na tayo magagawa ron. Pag wala na, wala na. Ako ang may-ari ng baso, hindi naman problema. Ikaw na putang inang hindi naman may-ari ng baso, problemado. Ano ba yun? Parang tanga. Kaya namang problema kayo sa mga buhay ninyo, kasi ang hilig nyong gumawa ng mga problema sa buhay ninyong hindi naman talaga problema. Sa akin, simple. Nagka-problema, trabahuin agad. Walang kayang gawin, bubon na. Tapos. Wala na palang kayang gawin eh. Buhay nga naman talaga. Check up muna tayo sa YouTube. Ang ganda. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Napakaganda ng umaga. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko, tigilan mo kasi yung paggawa ng problema sa sarili mo. Kuha ka ng obligasyon, hindi mo naman afford. Tapos mamomroblema ka ngayon kung paano mo re-resolbahin yung putang ng obligasyon na kinuha mo. Paano mo susustenihan yung obligasyon na kinuha mo. Hindi naman ganun kakomplikado ang peace of mind eh. Yung iba napaka-peaceful ka dyan. Pag pumunta kami dyan, magkakaroon ng peace of mind. Wala rito peace of mind. Wala rito peace of mind. Wala rito peace of mind. Wala sa bahay niyo ang peace of mind. Wala sa abroad ang peace of mind. Wala sa Pilipinas ang peace of mind. Wala yan dyan. Wala dyan. Ang peace of mind, nandito. Lahat ng problema mo, resolbahin mo. Pag wala kang problema, may peace of mind ka. Huwag mong problemahin yung problema ng iba. Bakit? Kasi pag pinroblema mo yung problema ng iba, gagawa sila ng bagong problema, sasaksak uli sa'yo. Ano komplikado doon? Lahat ng panahon na wala kang problema at hindi mo nire-resolba ang problema ng iba dahil wala kang problema, lahat yung panahon na yun, may peace of mind ka. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Yung mga tao, hinihingi pa sa birthday nila yung peace of mind na yan eh. Hindi ko maintindihan eh. Yung peace of mind, tinatrabaho yan, nire-resolve yan. Parehas ng konsepto ng pagyaman yan. Ang pagyaman, tinatrabaho. Mga problema, nire-resolve pa. 4 minutes, 1:37. 162 pesos. Magandang umaga sa Pilipinas. Andito yung comment bar. Yung gilid. Andito yung parang 4 na square. Yun yung option para makaakyat sa live. Makapag-request na umakyat sa live.
Good morning sa inyong lahat, Pilipinas. Mga tao talaga. Napakahilig ng mga taong pinakukomplikado buhay nila. Napakasarap ng buhay eh. Hindi naman yung buhay na wala kang problema. Every now and then nagkakaroon. Tapusin na agad. Para wala nang sakit ng ulo. Hindi mo tinatapos. Dinidelay mo. Paglipas ng panahon, hahabulin ka niyan, tapos magkakapatong-patong. Sasabihin mo, pinagkakaisahan ka ng mga tao, pinagkakaisahan ng Diyos. At napaka-miserable ng buhay. Pagiging miserable talaga buhay mo kapag ka pinagpatong-patong mo mga problema mo. Itambak mo pa sa'yo, pati problema ng ibang tao. Itambak mo pa sa'yo na magparami ka pa ng anak. Itambak mo pa sa'yo na tangina, naging single mother ka dahil sa bunganga mo. Naging single father ka dahil tangina, babayero ka. Diba? Magkakatambak-tambak talaga problema mo dyan kapag ka ganyan. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Ewan ko sa mga tao, pinakukomplikado ang buhay niya. Kuha ng obligasyon. Tangina, alam naman wala kang pambayad ng ano. Wala kang pambayad, kuha ka pa ng motor. Tangina, hinuhulugan mo ngayon bonbon yung motor. Wala kang pambayad, kuha ka pa bahay, pag-ibig. Hinuhulugan mo ngayon bonbon yung pag-ibig. Wala kang pambayad, kuha ka pa kotse, putang ina, hinuhulugan mo rin sa bangko. De, 3 na ngayon, putang inang hinuhulugan mo. Tapos maya konti, malalaman mo, misis mo, buntis. Putang inang yan. Patong-patong ngayon yung sakit ng ulot problema mo. Sandamakmak yung hinuhulugan mo, buwan-buwan. Isama mo pa yung putang inang buntis yung misis mo, tapos magkakaanak ka na. Ay, nako. Mabigat dyan, may mga iba wala lang nga kahit na ano, nagpaparami pa ng anak. Sarap ng buhay. Okay, okay. Meron nang gusto umakyat sa live. Confirm ko muna itong isang peraso. Kilala nila kasi may kailangan. Oo, totoo. Ganoon ng mga tao eh. Lalo OFW, tangina OFW ka mayayabang na tao. Pati problema ng iba pinoproblema nila. Problema ng nanay nila, hindi naman senior citizen, pwede naman magtrabaho, pinoproblema nila. Yung utang ng kapatid nila, pinoproblema nila. Yung panggatas ng putang inang pamangkin nila, pinoproblema nila. Pati yung putang inang electric bill at saka ilaw at tubig at ano, nirerentahang bahay ng tropa nila nung high school, puta pinoproblema rin nila, nangungutang sa kanila. Pagka ganyan, di ka talaga makakalago eh. Pagka ganyan, di ka talaga makakalago. Hindi naman ganun kakomplikado mabuhay. Sarap-sarap ng buhay pag wala kang problema. Pag hindi mo rin pinoproblema yung problema ng iba. Kaya ka lang naman dumadami yung problema mo. Putang, hilig-hilig mo kasi kumargo ng problema na iba eh. Kaya mo, tanggalin mo lahat ng tao sa paligid mo. Tapos ang mga nasa iyo lang dapat, yung mga taong napapakinabangan mo, napapakinabangan ka rin nila, mutual yung pakinabang, hindi masiba at hindi rin abusado. Pag puro ganun yung nakapaligid sa tamo, wala kang problema, peace of mind ka ngayon. Pag alam mo ng buraot, puto, tanggalin mo na sa sistema mo yan. Napakatanga mo naman. Yung mga tao talaga, mahilig maglaro ng tanga-tangahan eh. Yung sabi nga ika nila sa English eh, you play stupid games, you win stupid prizes. Stupid games, tanong-tanongin mo sila ano-ano mga problema nila. May nangamusta sa'yo, open mo. W ka, may nangamusta sa'yo, open mo. Tanongin mo ngayon, o kamusta ang balita? Okay lang, sagot ka, okay lang. Tapos ano nakasunod nun? Mars, pautang. Utang ina, tinanong mo pa yung detalye. O ngayon, tinan mo, hirap na hirap ka tuloy ngayon kung paano gagawin mo. Pagka gano'n, nakikita mo na umutang na, inbox zone na lang, huwag mo na replyan. Napakatanga mo naman. Hindi naman gano'n kakomplikado yun. Pag kumukomplikado, putang ina, pati problema ng iba, tinatanong mo pa detalye, hindi mo naman problema yun eh. Kaya mo sila mong problema ron. Gusto mo tumulong, bigyan mo na lang 500. O, hanggang dito lang ako ha. Pasensya ka na, 5,000 kailangan mo, 50,000 kailangan mo, 100,000, 1,000,000 kailangan mo. Ito 500. O, hindi mo naman kailangan ano, mahigit sa 500 para makakain ka at saka yung pamilya mo. So, bali, pagkasya mo na lang yan ha. Pag bumalik pa sa akin yan, makakautang ka ulit, 500 ulit. Pag hindi yun na bumalik sa akin yan, nagadya ka na lang. Simple. Yung mga pinag-aakit ko, pagka, ano na, kinonfirm ko na kayo, umakit na kayo sa live para tuloy-tuloy tayo. Kasi nakakatatlo na ako eh. May 3 request dito. Ito yung 4 na square. Andyan yung option para umakit sa live. Sel, good morning. Good morning everybody. At ano mo, tatanong sa paano ba ikaw yung tamang pagtulong sa kapwa-tao? Dapat pagtutulong kayo, sobra sa'yo, bigay mo. Yun. Yung sobra sa'yo, yun ang bigay mo. Sobra ka 500. Ayan, bigay mo 500. Sobra ka 1,000. Ayan, bigay mo 1,000. Lalampas dun. Puta, pera. Kailangan mo yung pera.
tapos ipapautang mo sa iba. Tapos ngayon, magkakagipitan ngayon kung paano mo pasisingilin yung mga putang ina. Hindi, putang na sa akin diretso. Pasensya ka na, brad ha. Hindi ko lalagay yung sarili ko sa isang posisyon na kailangan pa kita singilin. Hindi ako interesado maningil. Yun ang dahilan kung ba't hindi ako papautang kung magkano man ang trip mo. Bahala ka sa buhay mo. Ito sa akin, simple, 500, 1,000. O, ito ngayon. O, bahala ka na kung sosoli mo pa yan o hindi na. Pag sinoli mo yan, makakaulit ka ulit, 500, 1,000 ulit. Pag hindi mo na sinoli, alam ko na ngayon na hindi ka na makakaulit. Ganon, simple. Ano, komplikado rin. Kumukomplikado, doon sa putang ka na, nangungutang sa 100,000, 200,000, 5,000, 10,000, kailangan mo pala yung pera. Tapos ngayon, putang ka na, panahon ng kagipitan, hindi mo ngayon masingil, hindi mo rin alam kung saan nakagilapin, dahil binlock ka na, o worse, andyan lang, kapitbahay mo lang, galit pa sa'yo, mas galit pa pag sinisingil mo. Tangin ng mga tao talaga. Tangin ng mga tao talaga. Nonilon Flamenco. Nonilon Flamenco. Dapat talaga palagi tayo may sobrang 500. Oo, dapat talaga may sobra kang pera. Kasi pagka ikaw naman yung problema, o paano ka ngayon? Dapat ikaw din may sobra ka rin pera. Hindi lang para dun sa mga taong nangungutang sa'yo, kundi para sa sarili mo. Kung sakali man naglalakad ka, di ba? Nakabasag ka ng itlog, edi may pambayad ka. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Pahinga ko niyan. Ang tawag niya, buting tingin niya, almond niya. Pahinga almond. Jeffrey, Canada, good morning. Oh, ano to? Ba't ganito itsura na to? Tsokolate ba to? Ano ba kulay? Brown. Ay, light brown. Hindi, ano yun, parang wala na yun. Alam ko dapat. Ewan ko, iba yung kulay niya, oh. Ito yung picture. Tapos yung kulay. Dapat brown. Dapat dark brown, di ba? Saan nagkagalo? Siguro ano, nainitan. Okay. Tinikman ko muna bago ito. Ang putang inang yun. Hindi, para pag nalasan ako din. Parang tanga. Kaya mo, ako nga mauna. Gusto ko nga yun. Ako nga yung una eh. Pinakikialaman mo yung gusto ko eh. Lynn Flores. Inaakyat ko ng Lynn Flores. Ang daming gustong umakyat. Pag inaakyat ko na, wala namang nagko-confirm. Ang weird do. Lynn Flores. Lynn Flores, dali na. Kumana ka na. Kumagat ka na. Umakyat ka na. Kumagat ka na. Mga verbiage ko talaga yun. Sarili ko lang na ano yun. Sariling dictionary, dahil sariling bokabularyo. Kumana ka na. Kachero John Paul. Ito pala si Kachero, yung supplier ko ng karne. Bili kayo sa kanya. Morning, sir. Good morning, sister. Taga saan ka? Ay, teka lang pala. On ko muna yung ano. On ko muna tong YouTube ko. Sige. Okay. Taga saan ka? Taga Baguio po. Baguio. Uy, sarap. Ano tanong mo, sister? Ang tanong ko po, sir, ganito kasi may nangyari sa aming pamilya, sa aking mother, father, saka yung dalawang kapatid ko. Ako po yung panganay. So, ang nangyari po is parang yung damage na ginawa sa akin is lifetime. Bale, nagkaroon po kasi ako ng hipag na which is may kaya. And then, yung may plano akong gusto kong tulungan yung family ko magkaroon ng sariling lupa, yung hipag ko biglang umentra. Parang siya na yung tinampihan ng family ko. Tapos ako, bale, wala na. Naging kontrabida na ako sa family ko. Yun, parang yung gusto kong mangyari is, paano ko kaya sila patawarin, no? Maging back to normal yung aming samahan dati. Saan manggagaling uli yung lupa? Sorry, lumipad ng konti yung isip ko. Tinitignan ko, ang ganda kasi yung background ko eh. Nabili kasi akong lupa, and then nung nalaman nitong hipag ko, is kumontra siya, na parang, uy, hindi ganyan ng kwan, baka peki ka eh. Ako naman sigurado doon sa pinapasukan ko. Ngayon, gumawa siya ng ikakasama ng loob ko, which is yung mana akong lupa doon kay mother, is pinatayuan niya yung share ko na wala man lang abiso sa akin. Pero biniling ko sa family ko, especially to my mother and father, na huwag gagalawin yan kasi may sarili akong plano. Pero pinatayuan pa rin nila.
May Yun po, magagawa ka pa yung ba? Wala na. wala na, hindi ko na habulin kasi family ko yung kalaban ko eh. So, pabayaan mo na lang. Ang ano ko na lang ngayon, concern, Ayaw is mo patawarin. paano ko kaya, Pag dumami yung meron sa'yo, tinan mo, ang daling magpatawad. Pag ito I napansin ko tinan mo. Kaya ang hirap-hirap magpatawad kasi doon sa punto ng scarcity eh. Ang konti lang kasi ng mga meron ka, lalo na hindi naman mura yung presyo ng lupa eh. Lalo sa panahon ngayon, pataas ang presyo ng lupa, hindi mura. Ano kaya na ibig sabihin? Pag marami kang lupa, tinan mo, hindi mo panghihinayangan yung isang piraso. Pero nangihinayang ka kasi konti lang yung meron sa'yo. Tapos sa konti na yon nakuha pa yung sa'yo. Alat. Saksak. Ngayon, may pinakamadaling paraan para magpatawad, damihan mo lupa mo. Pag sobrang dami mo ng lupa, tapos matanda ka na, at tinan mo, ang dali-dali na ngayon. Meron akong 15 hektarya eh. Yung sa kanila, 200 square meters lang naman. Ganon. Oo, kuha mo. Parang konsepto ng pera yan eh. Diba? Parang parehas ng konsepto ng pera yan eh. Lupa, parehas ng konsepto ng pera eh. Yung konsepto na kung halimbawa, arawan ka, tapos no work, no pay ka, inutangan ka ng 500, tapos hindi ka na binayaran, tapos galit pa, ang sakit-sakit sa'yo ng 500 na yun eh. Pero kung meron ka 100,000 o 1,000,000, puta, pangihinayangan mo pa ba na may 500? Diba? Tama po. O ngayon, ang gagawin mo ngayon, trumabaho ka ng gusto para magkaroon ka ng maraming lupa. Ngayon, ako, sinasuggest ko, diretso, wala mo na lang yung galit mo. Kasi istorbo yan eh. Yung konsepto na, tingnan mo, pansinin mo, sila nakakatulog ng payapa doon sa bahay na ipinatayo nila sa lupa mo. Sila na, sarap ng tulog. Ikaw ngayon, naputang na naagrabyado, ikaw na nga yung nasa tama. Ikaw pa yung hindi makatulog ng maayos. Kakainis. Magulo. Oo, kaya nga, suggestion ko sa'yo, pakawalan mo na lang galit na yan. Ganon. Hindi magiging masyadong komplikado yung pagpapakawala ng galit. Pagka naisip mo, yung galit na yan, lason yan, lason. Paano lason? Yung konsepto na parehas ng konsepto ng lason yan eh, yung galit, na yung uminom ka ng lason. Hindi ka ngayon makatulog, bla bla, etc. Na mga problema ka, masakit ulo mo, masakit ang dibdib mo. Uminom ka ng lason, kunyari. Tapos, sana mamatay kang hayop ka pag inom ko nito. Gano'n na nagagawa ng galit eh. Ikaw lang inaapektuhan, hindi siya kasali. Ito mo, yun ang nagagawa ng galit. Para kang uminom ng lason, ikaw apektado. Tapos sana siya yung matamaan. Sana siya yung tablan. Under that concept, alam mo, hindi mo gugustuhin na ikaw yung nalalason. Tapos sila, hayahay lang yung buhay nila. Gusto mong bumawi, bumawi ka. Di mandahan. Yun ang trip mo. Pero masalimuot yan. Mas madali yung konsepto na magparami ka na ng lupa habang pinapatawad mo na yung nagawa nila sa'yo. No. Yun nga yung sinasabi kong paulit-ulit eh. Kasi may mga ganyan din problema yung mga single mother eh. Hindi lang naman ikaw na mga problema ng ganyan eh. Yung konsepto ng paghahabol. Yung parang single mother, ganun. Tapos, iniwanan na ng lalaki. Tapos nga, naghahabol ngayon sila para sa sustento, bla bla, etc. Ang sinasabi ko diretso, mas madaling gumawa ng bagong pera kaysa problema sa taong ayaw naman ibigay yung pera niya. Eh, ganun din naman yan eh. Mas madaling bumili ng bagong lupa, gumawa ng bagong pera, bili kang bagong lupa, kaysa lagi ka na lang galit ng galit, tapos ikaw ngayon na nai-stress, tapos ang buhay mo tumitigil, tapos hindi ka makatulog ng maayos, hindi ka makakain ng maayos, tapos ngayon, nandito ka ngayon sa live ko, nagpapa-advise. No? Tama? Tama. Ganun. Welcome ka na pakawalan yan. Welcome ka rin naman na gamiting fuel yung galit mo para makabili ka ng bagong lupa na mas malalaki pa kaysa sa lupa na kuha nila. O, ma'am? Opo. Paalam po, sister. Wala na sir, yun lang. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Ito. Jason. Sarap ng buhay. Habang natin na si Josie Main, pakashare nyo nga muna itong live ko. Tapos dito yung 4 na square, yun yung option para makita live ko. Nawala si Josie Main. Ang hapon dito ko latin ba?
Dapat pala kumakain lang ako ng tsokolate pag kami nagtatanong. Kasi pag panahon ko para sumagot. Para akong pato, hindi ko maintindihan kung paano ko sasagutin ang puno yung bibig ko. Ay, sarap. Gulay-gulay. Ang sarap. Okay. Merong next na ulit. Azrael Gaming. Oh, nawala. Sige, yung mga gusto makita sa live, ito yung 4 na square. Andyan yung option para makapag-request kayo ng makita sa live. Sarap. Sa mga nagtatanong, saan ka nagla-live? Sa Facebook po. Yun nga lang, medyo malabo ng konti yung audio pag nasa Facebook. Pag nasa YouTube kayo, mas malinaw ng konti yung audio. So yung mga hindi magtatanong sa live, pwede kayo lumipat sa YouTube. Mas malinaw ang audio sa YouTube. Tapos mas kita rin yung mga linyadas ng mukha ko rito sa YouTube. Mara sa Facebook. Sa Facebook, parang may filter pa yata ito eh. Hindi ko alam kung dahil ba sa cellphone ko yun o dahil may filter yun, yung Facebook. Pero yun sa YouTube, mas realistic, tapos mas crispy yung boses. Hindi ko. Wala daw delay. Suwabe lang muna yung araw ko ngayon. Relax lang muna. Walang pressure, maligaya. Ibitin yung kinita ka ba eh. Pero not too bad. 14.4? 14.4? 14.4. Wala na 600 para sa nila. Oo nga. 14,400 yung benta ka gabi. 14,400 yung benta ka gabi. Lapit na. Partida, isa lang salesman ko na bumuhat nun. Isa lang ang salesman ko na bumuhat kasi absent si, rest day si Ganda. Nag-day off mo na si Ganda. Isa lang ang salesman na bumuhat. Galing, 14 pa mo. Kaya mo yun? Basic lang. Magaling ang trainer eh. Execution na lang ang kailangan. Kahit nga lang hindi problema ko. Pero Magaling ang trainer, execution lang ang kailangan. meron kasi sinusunod. Bara-bara. Meron kasi sinusunod na guide. Kaya kasi sulat ko eh. Oo. Naisulat pa naman. Ayos. Kung may sulat ko, okay na. Nandito yung 4 na square. 4 na square. Andyan yung option para umakit sa live. Dali, huwag na magkahiyaan. Mahigit kulang-kulang 200 yung audience sa Facebook. Let's go. Huwag na magkahiyaan. Yusel Garcia Chavez. Yusel, let's go. Yusel Garcia Chavez, let's go. Ayun, sakto mayroong 2 nakapila ulit. Standby lang muna yung mga nakapila. Ay, sarap. Wala, waiting. Yan, katang bago. Maribik. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Umuulan ka naman. Kaya nagulit na ako na Maribik, let's go. Ito lang talaga problema sa Facebook. Lagi ang problema to sa Facebook. Mamaya nga, paalala mo sa akin. Tuwa akong bagong TikTok account. Lagi ko nakakalimutan. Putang, sarap-sarap kasi ng buhay ko. Yung parang regular na routine. Walang bago. Hindi ko bawal ka matulad nila. Yahay lang. Wala, tuloy-tuloy lang. Ganito kasi gumawa ng 1 million eh. Ganito, diretso. Ganito gumawa ng 1 million. Relax ka lang. Relax ka lang talaga. Ganito talaga gumawa ng 1 million. Mapapagod ka, mapupuyat ka. Pero kailangan mo ng konsepto na relax ka lang. Tuloy-tuloy lang na gawa ng gawa. Pero boring na sa ginagawa. Good morning, sister. Taga saan ka? Good morning, brother. Hello. Taga saan ka? Ba ako? Totoo ba to? Oo. Good morning, sobrang saya ko Hindi talaga. Hindi ka na nanagilis. Sinasabay ako sa Project 1M. Ayo, magkano naipon mo? Grabe, nakakaalag mo na ako, brother, sobra.
Congratulations to! Congratulations, dali! Jar, wala pa Nyo, isang congratulations! Totoo. Sabi nyo, congratulations kay Marvin. Nakakatawa ko to. Totoo, dahil Nakakalanggo na buhay. dahil sa'yo lalo ako Okay. nag-improve. Ayun, ano tanong mo, sister? Po, ano po yun? Ano tanong mo? Ah, wala. Wala na akong tanong. Ang dami ko na natutunan sa'yo. Sobra na. Ina-apply ko na lahat. Ayun, maligaya. Nakalating ka na ba sa unang 1,000,000? Ha? Nakalating ka na sa unang 1,000,000? Ay, umabot na. Lumagpas na ako. Yeah! Nakabili na ako ng dalawang property. Pinag-iipunan ko lang para maging, ano ko siya, maging paupahan na lang. Pakagaling. Oo. Dahil sa'yo, tinuloy-tuloy ko, tinigil ko yung mga luho. Kaya, Sabi ko, talagang alam mo, gagawin hindi nga ako nakatawa eh. Dali, ayayin muna natin yung audio mo. Medyo nag-feedback ka ng konti. Baka meron kang monitor dyan. Sige. Mo muna yung monitor. Okay. Naka-charge kasi. Sinubukan ko lang, wala pa akong tulog. 24 hours din kami. Hindi ah. Ano gawin mo? Ano, pastil, tsaka grocery. Simple, no? Oo. Pinagtsatsagaan namin pag kami nagtutulong-tulong. Cellphone ko to, nalaglag sa chili oil. Pinagtsatsagaan ko, hindi kita kaya makita. Pati sarili ko. Huwag ka mag-alala, hindi rin kita makita. Oo. Ganito yata yung live kapag ka nasa Facebook. Hindi mo makita yung kausap mo, tapos pag pinanood mo itong live mamaya, makikita mo yung kausap mo. Kaya pala, hindi kita makita. Siguro, malabo yung cellphone ko eh. Pinagtsatsagaan ko, hindi ako sayang eh. Alam mo, Pilipinas, just so you know, para lang aware ka, hindi ganun ka-komplikado yung mama. Hindi ganun ka-komplikado. Kailangan mo lang talaga ng ikaw yung gano'n na sistema. Huwag ka na subscribe ka sa mga hayop na putang ng mga parang benta-benta na kung anong mga halit na nila sa kulap ng mga hayop. Sinusundan ko lang, Hindi sinusundan ganun ko. ka-komplikado yung mama. Oo. Hindi ganun ka-komplikado. Oo, hindi talaga magkakamali. Totoo. Basta nasa tamang direksyon. Iniisip ko sa January, nagkaroon ng success party ang Padre Juanem sa January. Ay, wow, Gusto mo ba sige. sumama? Sige. Sige. I-PM mo ako ngayon na. Tapos sabihin mo kamo mo sila sumama sa success party. Iniisip ko Sa live. iniisip ko na maging fundraising ceremony ito para sa mga sumabay sa channel at saka yung mga gustong sumabay sa Padre Juanem sa Facebook. Magkakaroon ako ng libre mga seminar, ng tuloy-tuloy na seminar eh. Siguro hanggang mamatay ako, tuloy-tuloy kasi libre lang. Oo, tama yan, brother. Oh, para maraming maingganyo. Sana lahat ng sumasabay, tuloy-tuloy nila. Totoo talaga, tipid lang talaga. Yun lang ang kailangan. Totoo naman talaga lahat ng sinasabi. Brother, talaga grabe, naligaw ako. Ang dami kong pinapautang. Sobra, akala ko doon ako kikita eh. Ngayon, okay na ako. Lahat ng pumupunta sa akin, wala na. Nagbagong buhay na ako. Hindi na rin ako sumasagot sa problema ng iba. Kwento mo yung journey mo, dali, bibigyan ka ng 5 minutes. Kwento mo. Mula Kasi sa pinaka-umpisa hirap ka, hanggang ngayon na mahigit 1,000,000 piso ka na to sa mga cover. Nakakatuwa lang talaga, brother. Alam mo yun, nag-umpisa kami mag-iina talaga na. Single ako single ako. Nakipaghiwalay ako sa partner ko, 5 months yung tiyan ko. Tapos yung panganay ko, 5 years old, kinder pa lang yun. Ngayon, siya lang katuwan ko, nag-umpisa kami magtinda ng pagkain, almusal. Natuto na siya. Hanggang ngayon, katulong ko pa rin siya. 18 years old na siya. Siya pang kasama ko. Nag-umpisa kami magtipid, talaga na magtipid. Hanggang sa, nasa kami, brother, nasa squatter area kami dito sa Quezon City. Alam mo yung, yung ina-award na yung mga pwesto namin.
Una, nag-start ako nakaipon ako ng pakunti-kunti, kumukuha ako ng mga sanla. Tapos pinapaupahan ko. Kaya lang, nung mga time na yun, nagpapautang ako, pag kumikita ako, pero nagkamali ako doon kasi marami akong pinautang na hindi nagbayad. Hanggang sa nakita kita nagla-live noon, nung bago ka pa lang, kayo ni Gail. Sabi ko, parang ang sarap manood sa'yo. Yun. Hanggang sa sinubaybayan kita ng sinubaybayan hanggang sa naging Project 1M pagkatapos mo doon sa namamasura ka. Doon ako nagsubaybay ng subaybay hanggang ngayon. Hanggang sa itinigil ko na yung pautang ko. Nag-focus na ako sa negosyo namin. Ayun, sa awa at tulong ng Diyos, nakakaalagwa na kami, brother. Nagtuloy-tuloy na. Saya. Ligaya ako para sa'yo, sister. Congratulations. Ingatan mo nga lang ang sarili mo na magkaroon ng pagkakamali na ikakapagsak mo at ang kailangan. Oo, yun pa yung brother. Kasi ngayon, nandiyan ka na ngayon sa punto na nasa ibabaw ka na. Ang gagawin ka na, maintain na lang yan. Maintain na lang yan. Madali na lang yan. Hindi na gano'n komplikado yan. Oo, Madali yun na nga. mag-maintain. Ang pinakamahirap yung makaalagwa. Oo. Maraming salamat talaga. Sige na, brother. Sobrang salamat. Wala akong tanong. Sige, message mo ako, sister. Sama ka rin sa akin. Sige, salamat. Kita kayo. Salamat. Bye-bye. Sige po. Sarap ng buhay. Grabe. Alam mo, isa sa pinakamalalaki natutunan ko sa buhay, yung huwag kang madamot. Nakaalagwa ka, puta tumulong ka naman sa iba. Pero yung tulong na ibibigay mo sa iba, hindi yan para mamimigay ka ng pera dahil ilulubog mo lang kapwa-tao mo eh. Hindi rin yan para pabayarin mo sila, tapos ikaw lang mag-isa yayaman, sila mukhang tanga. Turuan mo yung mga tao kung paano maghanap buhay, paano mag-ipon, paano magparami ng meron sila. Paano gumawa ng sistemang mananatili na silang nandun sa ibabaw hanggang mamatay sila. Yun ang pwedeng mong magawa eh. Yung problema, yung tangina social media, halos putang ina, halos walang totoo. Nakikinig ako sa kanila eh. Para daw ikaw ubalagwa ka, kailangan daw ikaw, bayad-bayad ka. Sa mga putang inang semi-seminar nila, ulo lang puta. Ulo lang puta. Minsan nakakapagdamdam eh. Tangina sabi ko sa isip ko, putang ina nyo, ayayaman yun eh, di ba? Magkano ba talaga hinahabol yung mga hayop kayo? Magkano ba? Hindi magkaintindihan kung magkano hinahabol ng mga putang inang impaktong nagpapabayad na yan, di ba? Hindi bali sana kung pabayad mo, legit eh. Pero karamihan dyan sa mga yan, putang ina, wala nga accreditation ng CHED o ng TESDA man lang eh. Wala accreditation ng DepEd, wala accreditation ng TESDA, wala accreditation ng CHED, walang kahit anong accreditation galing sa gobyerno bukod sa putang inang business permit nila. Tangina, tapos magpapa-online course ka, no? Tanginang course. Tanginang course. Course, no? Course. Tayo ng tawag mo ron, online course. Tangina. Andala. Andala. Paano yumaman? Online course yan. Paano yumaman? Tangina. Kahit anong industriya, yayaman ka eh. Kahit anong industriya, pwede kang yumaman. 4 na quadrant yan, sabi Robert Kiyosaki. Mag-i-empleyado ka, mag-freelancing ka, mag-business ka, at saka mag-i-investment ka. Yung 4 na yun, nakakayaman lahat yun eh. Hindi raw ikaw nakakayaman pagiging empleyado. Ano hindi nakakayaman pagiging empleyado? Ulo lang puta. Nakakita ka ba ng pilotong mahirap? Meron, konti. Abogado mahirap? Konti. Meron. Sobrang konti. Doktor mahirap? Meron, konti lang. Hindi daw nakakayaman pagiging empleyado. Ulo lang puta. Nakakita ka ba ng manager na mahirap? Meron, konti. Vice President ng kumpanya mahirap? Meron, konti. Sobrang konti lang yun eh. Vice President ng kumpanya. Tangina. Mga taon to, nakakapagtaka kayo. Hindi nyo na lang ituro sa mga tao diretso. Kung talagang totoong alam nyo yung daan, ba't di nyo na turo? Ba't binibenta nyo pa? Kung totoong alam nyo yung daan. Ang ina mga hayop na to. Alam nyo pala yung daan kung paano yumaman. Ba't hindi nyo in-apply sa sarili nyo? Ba't kailangan mo yung pera ng tao? Ang ina, diba? Yung talaga nagtataka talaga ako. Alam mo pala yung daan kung paano yumaman. Sana yumaman ka. Diba? At yumaman ka pala. Bakit kailangan mo yung pera nila para magsusubscribe sa'yo sa online course mo? Ano yan? Aanhin mo pera ng mga tao para papabayad ka pa. Hindi ko yan ang putak na hindi ko talaga maintindihan sa mga hayop na impacto na yun, di ba? Isip kayo, Pilipinas, mag-isip kayo. Mag-isip kayo.
Alam pala nila yung daan paano yumaman. Bakit nila pinababayaran? E di sana sila na mag-apply nun sa sarili nila. Para ano papabayad ka pa? Alam mo pala yung daan paano yumaman eh. Di ba? Alam mo pala yung daan paano yumaman. E di sana ikaw na lang nagpayaman ka ng husto. Para ano ibebenta mo? May oras ka para magbenta ng putang inang online course? Wow! Putang ina! Wow! Wow! Tang ina! Tang ina! May oras ka para magbenta ng online course, no? Tapos ikaw pa yung nagtuturo doon. Wow! Tang ina! Antindi! Antindi! Gaano ba talaga karaming pera hinahabol mo? Gaano karaming pera hinahabol mo? Ba't hindi mo nalang pamigay sa lahat ng mga tao yan, di ba? Putang, alam mo yun, hindi ko magets eh. Ay, alam mo, hindi naman ako sobrang yamang tao eh. Pero naisip ko kasi sa sarili ko, ba't hindi ko nalang kaya pamigay ng libre yung putang inang daan papunta sa pagyaman? Ay ano, tingnan mo, may mga umaalagwa ng mga tao, libre lang pinamimigay ko yan. Nakita nyo, libre lang pinamimigay ko. Yaman mo na siguro. Diba? Hindi ko naman kasi kailangan ng sobrang daming pera. Mamamatay ako. Alam ko sa sarili ko, mamamatay ako. Hindi ko kailangan ng sobrang daming pera. Ano ko yung sobrang daming pera? Wala akong anak, wala akong asawa. Diba? Ano ko yung sobrang daming pera? Alam ko mamamatay ako. Tama sabi nila, hindi mo talaga madadala sa hukay yan eh. Tama sabi nila. Hindi mo madadala sa hukay yan. Putang inang langaw na to. Ang kulit mo, gusto mo rin ba yumaman? Putang inang to. Hindi mo lang talaga. Kahit nga saan eh. Sa buong ang mono yata itong langaw na to. Parang natin. Panahon ng ano? Pinya? Ako malang. Wala naman pinya rito eh. Anyways, magkakita na tayo ng bago. Kinain ko kasi. Yayaman ka ba bilang content creator? Dati, oo. Ngayon, hindi na. Maliit na masyado pera sa pagko-content. Meron, pwede yan. Gagawa ka negosyo. Tapos, yung nakukuha mong atensyon, dun mo inbudo ngayon papunta sa negosyo. Yun pwede. Good morning, sister. Taga saan ka? Taga UK, sir. Ay, brother pala to. Okay. Ano tanong mo, brother? Meron lang ako itatanong kasi bago lang ako sa business sa mga beauty product. So, nag-aas yung mga buyer na kung FDA ba yung aking mga produkto kasi bago nga lang ako. So, hindi pa FDA. So, kailangan ko na bang mag-apply ng FDA para maging legit yung business? Oo, brother, yayariin ka ng mga tao pag wala kang FDA approval. Beauty products yung binibenta mo eh. Hindi naman yung parang katulad doon sa akin na sinigang sa kanto eh. Beauty products yan, brother. Kailangan mo talaga FDA approval dyan. Paano ba Okay. naman sabihin ko sa'yo, hindi kailangan ng FDA approval. Tapos, And then, pag niyari ka, sabihin mo, hindi, tangina mo, Chester, sabi mo, hindi kailangan FDA approval eh. Sabihin ko sa'yo, kailangan talaga, brad, yayariin ka talaga dyan. Pero Beauty yung products yan. yung Mahigpit ang gobyerno tungkol dyan, brother. mga supplier, FDA naman sila, legit na kinukuhaan ko ng mga supplier. Legit sila Okay yun, sakto. Tanong mo na sa kanila paano kumuha ng FDA approval. Na. Tama, o, sakto. Kasi yung mga supplier na sinasabi mong supplier, teka muna, baka naman reseller ka. Hindi ba? Bali, pinapasa ko lang yung mga produkto sa mga seller na nandiyan sa Pilipinas. Supplier. Teka. Sigwets. So, ibig sabihin, nasa ibang bansa ka ngayon, diyan kayo gumagawa sa Pilipinas. Oo, kumukuha ko ng Sila produkto kailangan kumuha ng FDA approval dito. Kung sino man yung Hindi ako- binabagsakan mo. Sa mga dyan din, sa Pilipinas, binabaksakan ko yung mga seller na ano. Kailangan mo magkaroon ng negosyo rito, tapos pa-FDA mo rito sa Pilipinas. Kasi kahit ano pang FDA yung nandyan sa abroad, imported yan. Pag dito sa Pilipinas, walang FDA, yayariin ka rin. No, I mean, dyan ko rin kinukuha yung mga produkto sa Pilipinas. Okay. Teka muna, hindi ko maintindihan. Nagre-resell ka lang ba? As in, literal na merong produkto, yung kung sino man, tapos kukunin mo yung produkto na yan, branded na yung produkto na yan, kung ano man, basta meron ng brand, tapos tsaka mo ngayon ipapasa sa iba pang mga nagre-resell din? Yes. O parang And meron kang also- manufacturing na, sarili mo yung manufacturing na yun, na kayo gumagawa niya, alagay sa kahon, bla bla, may sarili kayong brand, tapos tsaka mo ngayon pinapasa sa mga reseller. Hindi, kumukuha ko din sa mga sa mga production sa Pilipinas, then resell ko sa mga tao. Kung kumukuha ka lang pala sa mga production, technically, reseller ka rin.
Oo. Eh, hindi mo na kailangan FDA approval dun. Hindi ikaw ang kailangan kumuha. Yung kumpanya ang kailangan kumuha ng FDA approval. Hindi ikaw. Pero meron- Hindi naman ikaw oh, may-ari na. Nakikirisal ka lang. Nakikibenta ka lang eh. Meron sila. Pero Oh, ano yun. yan, Di yun na lang ipakita mo sa mga customer. pero yung soap, Hindi naman yung sa'yo yung mga- brand eh. Pero yung binibenta ko, brand name ko. White labeling. Yes. White labeling. Gets ko yan. So, ibig sabihin, kinukuha mo ng walang brand, tapos babrand mo ng sarili. Oo. Kailangan mo FDA doon, brother. Sarili mong brand yan eh. Sarili mong negosyo yan eh. Kahit pa sabihin mong ibang na mag-manufacture niyan para sa'yo, sarili mo yan eh. Okay. Hmm. Ang last Anong question, mo na lang sir. sa mga supplier mo kung paano kumuha? Kasi, alam mo, yung ako ito suggestion ko sa inyo, in general, this goes in general. Pagpalagay mo, kailangan mo, kumuha ka. Huwag mong panghinayangan yung pera. Kasi ang problema niya, mas malaking problema yan pag lumalaki na ang kumpanya mo, tapos nadidemanda ka ng kung ano-anong demanda dahil lang kulang ka sa dokumento. Okay. Ang mabigat Isa pa pa, niya, pag sir. hinahabol ka ng gobyerno, mabigat ka laban ng gobyerno, brother. Wala na akong alam sa, ano na ako, mga, alam ba? Mga 22 years na ako dito eh. So wala na akong alam sa Pilipinas, mga, Hindi, sarili mong brand yun eh. So hindi na Oo. importante kung nasaan kang parte ng mundo. The fact na nagnenegosyo ka rito sa Pilipinas, kailangan mo iparehistro yung negosyo mo sa mga sa mga registration governing bodies. okay. I'll do that. And one more Tapos last yan, question. sa ganyan, matutulungan ka ngayon ng supplier mo. Yung supplier mo, matutulungan ka nila dyan kasi FDA approved sila, may mga contact sila ron. Bahala ka na kung saan mo gustong daanin, sa legal ba o sa illegal ba, kung paano ba makakakuha ng FDA approval, gusto bang palakad dyan o paano ba sistema niya. Basta ang punto, dapat meron ka nun. Ganun kasimple yun. And also, sir, last question. Kung paano ba ako makakuha ng legit na seller? Kasi since nag-start ako dito, ang daming naging scammer ng mga seller eh. So, paano bang technique para makakuha ako ng legit na seller? Para hindi sumakit ang ulo mo, dyan pwede ka magpa-seminar. Kuha ka opisina, tapos yung sa opisina na yun, parang networking style, wag mo nga lang gagawin yung ginagawa nilang yayaman ka. Kasi mas madalas sa pagkakataon, hindi naman totoo yun. Ang pwede mong gawin, yung bagsakan na tinatawag mo, mga tao, sino gusto magnegosyo, bla bla, etc. Ito produkto natin, ito. Pag nabenta nyo to, ito tubo nyo. Pag nakabenta kayong ganito karami, ito tutubuin nyo. Sila ngayon bahalang mag-imagine kung gaano karami yung kaya nila ibenta. Pero tinuruan mo pa rin sila kung paano magbenta. Hindi pwedeng walang back support. Hindi sila marunong magbenta. Di ba? Kailangan mo ng training kung paano matutong magbenta itong mga tao na to. Ang problema ko nga, Ang gagawin mo ngayon, ito suggestion ko sa'yo, brother. Ang suggestion ko sa'yo, kailangan mong umuwi sa Pilipinas just to have a taste of the market here in the Philippines. Punta ka rito, kahit mga 1 linggo lang, subukan mong ikaw ang magbenta, mano-mano. Kasi walang tatalo ron sa konsepto na ikaw mismo naiintindihan mo yung buong negosyo, hindi ka nahihirapan. You know, parang katulad sa akin sa Project 1M, alam ko yung kabuuan ng negosyo na to, kahit iwan nila akong lahat, kukuha ko ng bagong mga tao, magsasarado ako ng 1 o 2 araw lang, makakatakbo na ulit ng panibago yung Project 1M. Eh, ang mabigat niyan, kapag hindi ikaw ang nagmamaneho ng ibang parte ng negosyo mo, kapag umalis yung key personnel mo doon, hindi mo na ngayon alam kung paano patatakbuhin yung negosyo. So technically, you're opening yourself to vulnerability. Yeah. Kailangan malaman mo kung paano pinapatakbo ang negosyo. Kahit meron ka lang rough draft kung paano pinapatakbo yung kabuuan ng negosyo, as in yung buong negosyo. Kahit meron ka rough draft, pwede na yun. Kahit hindi ikaw ang expert. Kasi kung sino man yung nakatoka dun sa mismong field na yun, kung ba, accounting mo, dapat siya yung magaling dun. Sales mo, dapat siya yung magaling dun. Marketing mo, dapat siya yung magaling dun. Production mo, dapat sila yung magaling dun. Ganun yung konsepto eh. Alam mo lang kung paano minamaneho, pinatatakbo. Maaaring hindi mo alam na kabuuan kung paano talaga yan. As in yung tricks of the trade nila, hindi mo kabisado. Pero alam mo kung paano magturo sa mga tao kung sakaling mawala key personnel mo. Hindi pwedeng hindi, brother. Kuha mo yun? Yeah. Ngayon, namang problema ka tuloy kung paano mo ibebenta yung produkto. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Umuwi ka rito sa Pilipinas, ikaw mismo magbenta ng produkto para lang alam mo. So you can have a taste of the market. Para alam mo kung ano yung mga gumagana, kung alin yung hindi gumagana, kung alin yung mas effective kaysa dun sa mga dati nang gumagana.
Tapos saka ka ngayon magturo ng mga tao. Tapos sila na ngayon ang bahalang mag-continue, no? Ngayon, gagawa ka na ngayon ng business plan para doon. Okay. Kuha mo? Okay. Thank you very much. Yan lang. Thank you, sir. brother. Thank you. Bye-bye. Basta. Sarap ng buhay. Good morning, brother. Taga saan ka? Wala. Ito yung 4 na box. Kumain na naman tuloy ako. Nahirapan naman tuloy ako magsalita. Yun pala sakto pag may tanong at saka akong kakain. Ito yung 4 na box. Balatan yung 4 na box na yan. Tapos, doon ngayon ako makakapag-request na umakit sa live. Ito yung 4 na box, yun yung option para makakit kayo sa live. Dito may bandang block. Napakasarap ng buhay. Anthony Mokia. Could you add the person? Red Belyasa. Red. Ano maganda yung negosyo, boss? Any suggestions? Lahat ng negosyo maganda pag alam mo ginagawa mo. Lahat ng negosyo hindi maganda pag hindi mo alam ginagawa mo. In short, aralin mo muna yung negosyo bago ka bumira. Hindi mo madadaan sa tatanong mo sa akin kung anong maganda negosyo. Kasi kung sana merong ultimate na magandang negosyo, sala lahat ng tao yumaman na pumasok dun sa negosyo niya. Ba't nawawala ako? May napipindot ata ako. Hindi ko alam. Naakit kita ulit. Ito lang talaga problema ko sa amin, academia. Almond. Sumisiksik sa ipin ko. Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning po, Ginoo. Tiga Project 4 lang po. Project 4. Last year lang ako nakasubaybay sa'yo at natuwa ako sa mga ginabalita sa Pilipinas. So sinunod ko yung payo mo sa akin nung una na maging empleyado ulit. Ayun, kasi 10 to 11 years na ako nagiging empleyado bilang call center agent at wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Buhay namin, kumbaga. Tapos, pumasok na rin ako sa mga online tutorial kung paano makakagalaw-galaw kahit konti. Mga business, ganyan. Pero, kasamang palad, wala talagang nangyayari. Hindi gumagana, no? Oo, hindi talaga siya gumagana. Ngayon, sana, kaya ako umakyat, naglakas loob ako umakyat. Gusto ko sana malaman kung ano yung pwede kong maging sunod na hakbang para makasabay sa Project 1M. Kasi sa ngayon, ang aking naiipon pa lang talaga, sa totoo lang, is wala pang 20,000. Kaya pumasok ulit ako bilang call center agent para magsimula ulit. Okay. Call center, tapos tanggalin mo lahat ng kapritsyo. Lahat. Lahat. Ulitin ko, lahat. So, ibig sabihin yan, kung nagre-renta kayo sa mahal na bahay, lilipat kayo sa mas murang bahay. Kung nagre-renta kayo sa malayo, lalapit ka sa trabaho. Kung kumakain kayo ng mahal, magluluto na lang kayo sa bahay, tapos magugulay kayo, tigilan nyo kakakarne-karne. Kung nagka-Starbucks ka, kasi ganyan ang call center mag 3-in-1 ka na lang. O baka meron libreng kape doon sa opisina nyo, pagtsagaan mo yung libre. Wala kang karapatan mag-Starbucks kapag gusto mo umalagwa. Hindi naman ako nagdadaan sa mga ganyang presyong mamahaling kape kasi meron namang nabibili dito tsaka libre ang kape sa kumpanya. Ang akin lang, hindi ko malaman kung saan ko napupunta. Ang ginagamit ko lang na pambayad is yung bills, kuryente, tsaka konting pampasaya sa mga bata. Parang gano'n. Yun ang mismo yung pampasaya sa mga bata, tigilan mo yun.
Hmm. Yun mismo, luho yan, brother. 2 taon nyo lang naman titiisin yan eh. Ano naman ang sama na 2 taon, hindi masaya mga bata? 2 taon, mahaba na 5, mahaba na 10. Pero hindi mo lang pinanganak ka hanggang mamatay ka. Isa pa, tigilan mo yung kakagawa ng bata kung wala ka pang ipon. Luho din yan eh. Pati yung paggawa ng bata, oo, pati paggawa ng bata, luho yan. Pag wala kang ipon, luho yan. Ayun nga. Nakakapagpahirap yan. Tingnan mo, nakita mo yung gano'ng karami mahirap na Pilipino. Tignan mo ngayon kung gano'ng karami mag-anak yung mga mahihirap na Pilipino. Kumpara mo sa mga anak ng mga mayayaman. Pag ang mga mayayaman nag-aanak, konti-konti lang sila. Sa madalas na pagkakataon. Pag mga mahihirap nag-aanak, ang dami-dami, tas wala namang pampakain na maayos. Yun nga rin isa Wala sa ka mga pang ipon, wala napapansin ka ko. munang karapatan na mag-anak. Bakit? Yung bata ang magsasuffer ng consequence ng pagkabulagsak sa pera ng mga magulang nila. Eh isipin mo, yung konsepto pa lang napaka-basic nito yung konsepto pa lang na hindi mo matutunan kung paano financial management. Nag-anak ka pa. O di, ano ngayon ang labas? Naglabas ka ng isang tao na wala ring malay sa financial management. Ganun ang labas mo. Yun ang isang mali Kung ko ano, na hindi na may atras. Understood? Ang magagawa mo na lang ngayon, mag-aaral ka ngayon. Paano ka mag-aaral? Ito suggestion ko. Kung paano sa eskwelahan, nag-aaral ka ng papel at saka ballpen, ganun din ang gawin mo sa pagdating sa financial management. Papel at saka ballpen din. Lahat ng mga gastos mo sa isang buong maghapon, lahat hanggang sa kahuli-huli ang piso sulat mo sa papel. Kasi hindi mo alam saan napupunta ang pera mo. Laki-laki na sweldo sa call center. Huwag tayo maglokohan. Galing ako dyan, brother. Ayun nga, Sabi, brother. malaki ba ikaya? 25? Oo, malaki yun kasi 12 lang ang normal. Tapos yung Oo. 12 na yun, nakakain pa 3 bata at saka mag-asawa. Ayun na nga, doon din ako nagtataka kasi ang sinasahod ko talaga sa kumpanya ko, dati is nasa 30 pataas. Ngayon, 33 na lang ako. Ang laki niya, brother. Lampas ka sa doble ng minimum sa Pilipinas eh. Ayun na nga. Magkano ba minimum? Nasa 12 hanggang 15 kada buwan. Eh doble ka nun, lampas ka pa. Eh so lumalabas ka yun, parang ang nangyayari, dalawang tao ang katumbas mo sa pagtatrabaho, lampas pa. Pero hindi mo alam saan napupunta pera. Sa kapritsyo napupunta yan, derechahan. Kasi hindi mo Ayun na nga. maipaliwanag kung saan eh. Iniisip ko kung nasosobrahan ba ako sa gastos ko sa motor o gastos ko sa kung saan. Hinahanap ko talaga kasi ginawa ko na yung sinabi mo. Kasi doon sa isang vlog mo na katulad nga yun, may tinayuhan ka na magsulat din ng financial expenses. Hinahanap ko siya kung saan napupunta. Talagang Hindi mo wala naman eh. ginawa. Tapos, ayun nga yung mga nagiging problema. Pag maliwala ka sa akin, pag inisa-isa ko yan sa'yo ngayon, lilitaw yan. Yung haba ng panahon, hindi mo maintindihan. 11 years, hindi mo maintindihan saan napupunta pera mo. Mapapalitan ko yan sa'yo ngayon. Ready ka? Kung yun ang pagbabago, bakit hindi? Oh, sige, go. Let's go. Oh, sige. Magkano renta mo? Wala. Good. Okay. Magkano ang ilaw at saka tubig mo buwan-buwan? Nasa 2,000. Magkasama na yun, ilaw, tubig? Ang ilaw namin nasa 1,600. Ang tubig siguro nasa 200 to 400 o tama, mga 2,000 ilaw tubig. Okay. Ganito. Ano tawag itong Rhea? Kunin mo yung calculator ko doon. Tapos may akong ballpen at saka papel. Mabilisan lang. Pakibilisan ng konti. Okay. Dali lang. Kukunin ko lang ako ng sandali ng ano rito. Isa-isayin natin ngayon. Sige. So, bale, magkano ilaw tubig mo? Total? Kada buwan? Sabihin natin 2,100 para may sobra kahit papaano. 2,100. Oo. Okay. So, good. Okay. So, 0 ang renta. Tapos, 2,100 ang ilaw tubig. Magkasama na yan, ilaw at tubig? Opo, Ginoo, magkasama na yon. Mura. Okay. Pagkain mo kada araw, magkano? Ay, nagluluto na lang kasi kami dito eh. Nagbabaon na lang din ako. Simula nung sinubukan ko talaga magtipid. Siguro ang pagkain ko, para sa sarili ko, nasa 300 na lang per araw. Ina, 300 pesos ka per day, ikaw lang mag-isa. So, di lumalabas yun, 300 times 30, 9,000 pesos pagkain mo lang mag-isa. Ang luho mo, Brad. Kasi diretso, puta sa atin dalawa, mas maluho ko pa kaysa sa akin eh. Ako, ang pagkain ko rito, gulay lang eh.
Kung ano yung crew meal namin, yun lang din ang pagkain namin. Ang budget namin sa isang araw, nasa 300 piso lang, 5 na kami. Mhm. Kulay yun, brother. Tipid talaga. Oo, 5 na kami. So lumalabas, yung pagkain ng 5 tao, ikaw lang kumakain mag-isa. So alam mo na, okay, so that's one. 9,000 pesos, kayang mo mapababa ito eh. Ilang kayo sa pamilya, sa loob ng bahay? Hindi pala pamilya, sorry. Yung loob lang ng bahay, ilang kayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 lang. Bali, 6. Sino yung isa? Kasama, tsahin ko, ako, 2 anak ko, Mhm. airpod ko, Tama. tsaka yung kasama niya. Okay, good. Kanino yung bahay? Sa'yo? Sa compound to ng pamilya. Bali sa lolo at Hindi, yung lola ko sa'yo, pa. yung nakatira lang sa loob mismo nung kung saan ka nakatira. 6. 6. May asawa ka? Wala. Hiwalay na. Okay, good. So, bawas mo yun ng isa. Okay, 6. Let's say, halimbawa, kakangkong ka sa isang araw. Tapos, bawang sibuyas, lasa ng karne, bawang sibuyas, tapos bla bla, etc. Isang taling kangkong, 10, medyo mahal ng konti pag talipa pa, mga 15 yan, 20, ganun. 5 taling kangkong, kulang pa sa inyo. Hindi ko pa nasubukan. 5 taling kangkong, kulang pa. Pero Kahit ginawa 2 yan beses sa isang araw na pagkain, Ginawa siya ng yung 5 misis tali, ko. marami-rami na yun, brother. Kaya ka nang pakainin buong pamilya mo nun. 100 pesos lang yung, yung 5 taling kangkong. Isama mo na rin, pati yung mga rekado. Kasama na rin siguro, pati bigas. Kasama na pati gas. Siguro mga nasa 400 lang. Lahat-lahat na kayo makakakain nun isang buong maghapon na. Lahat na kayo, 5 na kayo nun. Tamo. Sakto. Meron niya, Annalyn Villegas, sabi niya. Kami nga po, 400 budget isang araw. 4 po ang anak kong nag-aaral. So ngayon, alam mo na. So ngayon, ang pagkain mo, 9,000 pesos. Kung pwede naman sanang 400 pesos times 30, lahat kayo makakain na, 12,000 lang. Mhm. Ilan sa inyo sa loob ng bahay nagtatrabaho? 2. Okay. Yung isa, nag-aambag ba yon? Lahat kami. Good. Kasi Okay. pensionado yung tsahin ko eh. Okay. Ilan sa loob ng bahay nyo, yung lampas ng 18 anyos, pero hindi pa senior, pero hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho? Isa lang? Ay, bali 2 lang kami. 2. Oo. Hindi ka kasali doon. Yung lampas Ay, 18, hindi pa senior, hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho. In short, walang ginagawa. Wala. So lahat Kasing kayo wala. may ginagawa. Oo. Kasi Lahat yung kayo 2. kumikita ng pera. Bukod doon sa mga bata. Oo. Okay, good. 2 lang naman kami Bakit? nagtatrabaho. Yung ibang matatanda, ano ginagawa? Si Airpat, siya yung nagbabantay sa mga anak ko pag pumapasok ako sa gabi. Tsaka minsan naghahatid sa umaga. Tsaka si Chahing yun na rin yung nagbabantay. Kumbaga sila yung Pero tumutulong. nag-aambag-ambagan kayo sa pagkain. Oo, minsan nag-aabag-abagan kami. Minsan sila na nga minsan sumasagot. Di good. Okay. So kung yung 12,000, kaya mo pa pala i-divide ito sa 2. Kasi kung 2 kayo nagtatrabaho, di ba? De 6,000 lang kayo ng ginagastos mo. So 6,000 halimbawa, 6,000 pesos. Magkano pa masahe mo? Nagmo-motor ako, Ginoo, papasok. Magkano gasolina mo? Kada 3 araw kasi nagpapagasolina ako ng 100, so 3,600. Mga siguro 250 para sa loob ng 1 linggo. Sobra pa yung yung gasolina. Okay. So 1,000 para sa gas. So lumalabas, ito, 2,000 para sa ilaw tubig, utility. Tapos 1,000 para sa gas. Tapos 6,000 para sa pagkain. Tapos palagay mo na ang take home pay mo, lahat-lahat na, hindi 33 yan, kakaltasan ka ng tax yan kasi 25,000 pesos and above, kakaltasan ka ng tax. So palagay mo na, kunyari lang, worst case scenario, 27,000 lang talaga na iuwi mo. So divide mo ngayon sa 27,000 divided by 2, dalawang payout. So you get 13,500 per payout. So lumalabas ngayon, kung halimbawa, 27,000 lang na iuwi mo pera,
minus 2,000 pesos para sa utility, minus 1,000 pesos para sa gasolina, minus 6,000 pesos para sa pagkain, you are still left with 27 minus 2,000 minus 1,000 minus 6,000. 18,000 pa matitira sa'yo. So kahit yung 3,000 ron, lamierdahin ninyo ng mga anak mo, meron ka pa rin 15,000 kada buwan. Kaya hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo kasi hindi mo sinusulat yung araw-araw. Bumili ka ngayon ng notebook sa Shopee. Ito ang suggestion ko sa'yo, bumili ka ng notebook sa Shopee. Lahat ng gastos mo, araw-araw, isulat mo dun. Tapos dun ngayon, sa loob ng isang buwan, nakasusulat mo ng kasusulat, minsan 1 linggo pa lang, nakikita mo na kung alin doon yung hindi mo dapat ginigastosan. Ayun. Meron ka pa sobrang pera. Ayun nga, nagulat Naninigarilyo ka na rin ba? ako eh. Oo, naninigarilyo. Pero nagbawas na ako kasi nung binigla ko siyang itigil, nagkaroon ako ng parang tinatawag na withdrawal syndrome, sabi ng doktor. Ano nangyayari sa pag nag-withdrawal syndrome ka? Nagsusuka ako tsaka nahihilo. Talagang bumabagsak ako. Susuka ka, nahihilo. Ako rin, nangyari na lang sila naman sa akin yun, pero tiniis ko eh. Ay, hindi, sa bagay. Iba-iba kasi ang kada tao. Okay, so sabihin na lang natin, iba-iba yung kada tao. Sige, okay. Understood. So, kung kunyari, magkano yosi mo kada araw? 50 na lang ngayon. Kada araw. 50 times 30. Okay, so 18,000 minus 1,500, 16,500. Meron ka pa rin sobrang pera. Kahit pa sabihin mo yung 6,500, nilalamierda mo, may 10,000 ka pa rin kada buwan eh. Sa loob ng 10 buwan, may 100,000 ka. Isama mo pa yung 13th month pay ng December, edi lumalabas ngayon, meron kang approximately na sa 120,000 pesos kada taon. Kaya hindi mo alam kung saan napupunta pera mo kasi hindi ka nagki-keep track ng record ng kung saan man napupunta pera mo. Ang suggestion ko sa'yo, bumili ka ngayon na mismo, pagkatapos itong live na to, mahilig ka rin lang naman mag-Shopee, kasi sinasabi mo nga yung piyesa ng motor, bla bla. Okay, bumili ka ngayon ng notebook sa Shopee. Meron Tapos na, yung brother. notebook na yun sa Nanda ko Shopee, din sasabihin mo. lahat, araw-araw isulat mo ron. Ngayon malalaman mo ngayon, alin-alin doon yung mga hindi kailangan. Kasi ang malamang niyan, bumibili ka ng mga piyesa-piyesa ng mga motor sa Shopee, kasi shiny-shiny lang. Yun. Pero dito sa calculation ko, lumalabas, meron ka pa 16,500, kasama na dito, pati pag-ano mo eh. Kasama na dito, pati paninigarilyo mo eh. O, so kunyari, granting for the sake of argument, hindi naman ganyan kasi may mga bagay na bla bla, kailangan gastusan, kakaibang gastos. Okay, kulang pa ba yung 6,500 para sa kakaibang gastos? May 10,000 ka pa rin matitira eh. Tama? Tama, brother. Tama, Ginoo. Yun. So ngayon, yun ang dahilan kung bakit nahihirapan ka sa finances mo. Ang dahilan kung bakit nahihirapan ka sa finances mo, dun sa konsepto na hindi ka nagki-keep track ng mga ginagastos mo. Basta ka na lang naglalabas ng pera, tapos pag yung 1,000 na bariyahan na, paubos na yan. Paubos na yan. Oo, Bakit? nangyayari Kasi yun. matik eh. Nakakiwa ka, bunot ka ng barya. Whoop! May 20. Yosi nga muna tayo. Samahan na rin natin ng candy. Tapos samahan na rin sa chichirya. O, baka pwede samahan na rin natin ng kape. O, dugtong na ngayon. Nabukas sa 1,000 mo, paubos na yan. Okay, brother. Maraming salamat, Ginoo. Yeah, Magandang ganito gagawin mo. turo yun. Ganito gagawin mo. Shopee ka, bili ka notebook. Araw-araw lahat. Dapat yung notebook mo, dala-dala mo, even better kung katleya lang yung manipis. Parang kunyari, college ka uli. Tapos pinag-aaralan mo yung financial management mo. Lalagay mo lang sa bulsa mo sa likod yun. Basta wag mong iwawala. Tapos sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, sulat ka lang ng sulat doon. Kahit saan, dapat dala-dala mo yung notebook na yun. Sulat lang na sulat doon, araw-araw. Sa loob ng 1 linggo, may medyo maliwanag na, makakita ka ng liwanag dyan. Kung alin doon yung mga hindi dapat kinagasusan. Sa loob ng 1 buwan, putang ina mo, malinaw na talaga sa'yo, alin yung hindi dapat nilalabasan ng pera. Paglipas sa 1 buwan, balik ka sa akin, tignan mo, maliwanag na sa'yo, tapos sasabihin mo, maalagwa ka na, nakaipon ka na kahit pang 5,000. Okay? Thank you, Ginoo. Sige, gagawin ko yan. Okay. Follow-up question, brother. Maraming salamat na lang siguro sa mga tinuturo mo sa Pilipinas. At marami rin nakakaalam sa'yo. Sana makasabay sa Project One. Thank you very much, brother. Bye-bye! Thank you.
Kita mo, yung problema ng 11 years. Ngayon, may nakalapat na resolution. 11 years na problema yun. Na-resolve ng ilang minuto lang. Tignan mo, paglipas sa ilang buwan, kabalik yan, sabihin niya, nakakaipon na siya. Maliban na lang, kung itutuloy niya pa rin yung luho niya. Kung ano pa man yung ginagastos niya, luho na yun. Hindi ko nga maintindihan, ba't hindi ito tinuturo ng mga putang ina ninyong mga naguguru-guruhan sa internet. Guru-guruhan ka sa internet kung paano yumaman, puta, basic lang naman na kung paano makapag-ipon ng pera, hindi pa kaya. Sila sasagutin nila. Ang banat dyan mga putang inang gago sa internet, you have to blow all your money up so you can be rich. Pusin mo daw lahat ng pera mo para yumamang ka. Pero kung ganong narinig na putang ina influencer hindi lang talaga ako makakuha ng, pag ako nakakuha ng putang ina mo, makakuha lang ako ng footage na sinasabi mo yan, tang ina mo, bobombahin kita sa internet, hayop ka. Tang ina, sobra sobra. Sira ulo yung putang inang guru-guruhan na yun Tang ina, siya nga mismo, wala pa pera-pera Yung pera niya nanggagaling sa nanggagaling sa sa online course na binebenta nila, kasama na rin sa merch na binebenta nila. Yun daw yung hustle nila. Tapos nagpapakita ng lifestyle ng putang ina. Papakita ng lifestyle yung hayop. Ang pera niya galing niya sa online course at saka doon sa binebenta niyang merch. Makachamba ako ng putang ina ka. Yari ka sa akin, gago ka. Makachamba lang talaga ako. Makachamba lang ako ng footage na sinasabi mo yun, na blow all your money up. Kasi yun yung regular na naririnig ko galing sa mga taong nang sign up sa course niya Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Hello. Wala. Okay. Anthony Monquia. Good at this person. Okay. Ito yung apat na box dito sa may bandang gilid. Yun yung option para makapag-request kayo na umakit sa live. Sa mga nasa YouTube, kung meron kang tanong, lipat ka sa Facebook. Sa mga nasa Facebook, kung wala kang tanong, lipat kayo sa YouTube kasi mas maliwanag ang audio sa YouTube. Ang problema sa Facebook, medyo malabo yung audio. So, mas maganda, kung nandito kayo sa Facebook, lipat kayo sa YouTube kung wala rin lang naman kayo mga tanong. Tapos, yung mga nandito naman sa YouTube na may mga tanong, dito kayo sa Facebook. Medyo malabo lang nga lang ng konti yung audio. Pagtyagaan nyo na lang, tapos lipat na lang kayo uli sa YouTube mamaya. Nawala ang box bossing. Nawala nga Ako, brother Packer. Okay. Anthony, walang option para i-akit ka sa live. Labas ka muna ng live. Alisin mo muna yung Facebook, tapos balik ka uli, search mo yung page ko, tapos akit kita. Walang option para maka-akit ka sa live. Bakit ako nawala? Hindi ko alam. Akit na kita, Luzon Maricel. Tangina, dapat pala moving forward, meron na akong ballpen at saka papel dito Sige, gagawin ko na ngayon. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Luzon Maricel. Waiting ako. Hello. Good morning, Luzon Maricel. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello. Hello. Ayan, okay. Good morning, brother. Taga saan ka? Sino po ito? Ako na ba? Ikaw. Hindi, wala akong makita sa screen Okay lang yan. Yaman na. Taga saan ka? Taga Batangas ako pero nandito ako sa Hong Kong. Okay. Ano tanong mo, sister? Tanong ko kasi dito sa Hong Kong, kadalasan mga kaibigan ko puro mga hiwalay sa asawa, mga single mother. Kumbaga parang halos lahat kami ganun. Ang tanong ko lang, sang-ayon ka ba na magkaroon na ng divorce bill sa Pilipinas at anong masasabi ng Biblia tungkol dito? Alam ko, aprobado ng divorce na yun. Tungkol sa Biblia, hindi pinapayagan ng Diyos ang paghihiwalay. Ang Panginoon napupuot sa paghihiwalay. Pero, merong diborsyo sa Biblia. Yun yung si Moises pinayagan. Bakit pinayagan? Kasi katigasan ng ulo ng mga tao. Yun mismo eksaktong dahilan kung bakit si Moises pinayagan ng paghihiwalay. Tapos may kasulatan. So technically, divorce yun. Paano tayo? Kung ano ang tanong mo, ano sabi ng Biblia tungkol doon? Ang Diyos hindi pumapayag sa paghihiwalay. Napupuot siya sa paghihiwalay. Nababasa yan sa maraming talata ng Biblia. Ayaw ng Diyos ng hiwalayan. Kaya nga tignan mo, ginawa niya sa dalawa ang tao. Isa lang muna,
tapos gumawa siya ng isang asawa. Bakit isa? Kasi kahit sobrang dami niyang sobrang espiritu, gumawa siya ng dalawa lang kasi ayaw niya ng maraming partners. Hiwalayan, kabit, hiwalayan, kabit, hiwalayan, kabit. Hindi niya gusto yun. Paano Kaya nga naman sabi, pag ikinasal, hanggang kamatayan, till death do us part. Ngayon, tatanong mo, sumasang-ayon ba ako sa divorce? Depende. Ang sagot ko, depende. Kasi hindi naman lahat ng tao na pinapagsama, pinapagsama ng Diyos. Kasi ang nakasulat sa Biblia, ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Pero, merong mga tao na kasi sa katigasan ng ulo nila, hindi naman talaga Diyos ang may gusto na magsama sila eh. Sila lang may gusto na magsama silang dalawa. Nagpakasal pa. Diba? Alam mo na nga ang babae yan, mainitin ng ulo. Diba? Nakisama ka pa dyan. Alam mo lalaki yan, babaero. Nakisama ka pa dyan. O yan ngayon ang ending. Hiwala yan talaga. Kadulong yan. Diba? Sa akin, ang simpleng konsepto, sumasang-ayon ako sa konsepto ng diborsyo. Bakit? Kasi hindi naman automatic na pagka kinasal o naging mag-asawa, yung dalawa, Diyos agad ang may gawa nun. Marami dyan. Tayong mga tao na lang ang gumagawa ng sarili nating mga desisyon sa buhay. And, naniniwala ako ron sa konsepto na yung pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Naniniwala ako ron. Wala tayong pagdududa dun. Pero ang karamihang Pilipino, diretsahan, hindi naman talaga Diyos ang nagpapagsama eh. Hindi naman talaga Diyos ang gumawa ng paraan para magsama kayo. Karamihan sa mga tao, lalo na sa Pilipinas, na mga nagsisipaghiwalay, hindi naman Diyos ang may gawa yan eh. Minsan kalibugan na lang yan eh. Minsan trip-trip na lang. Minsan dahil nalulungkot ka lang, gusto mo na makakasama, nagpakasal ka sa kung sino man. Minsan, wala lang talaga. Hanggang walang matanda na siya eh. Gusto lang magpasal talaga for the sake na meron lang nagawa. Bala ka na. Diretso, ako sumasang-ayon ako dyan. Isa sa mga pinakamalalaking dahilan, dahil dun sa konsepto na yung hiniwalayan, minsan may mga pagkakataon, isa ron sa panig na yun, matinong tao. Hindi na ngayon siya makakahanap ng makakasama niya sa buhay kapag hindi mo pinayagan na maghiwalay sila nung dati niyang makakarama sa buhay. Kasi yung susunod na makakasama niya sa buhay, mag-aalangan sa kanya dahil kasal na yung tao na yun eh. Siyempre, lahat ng properties na magiging conjugal, hindi dun sa bagong kinakasama, kundi dun sa lumang kinakasama. Siyempre, mag-iisip yung tao. Mali ko na lang, hindi mag-iisip. Basta nalang pakapakasal. Yun, nasagot ko. Follow up question. Yung babae, nakaalagwa na sa buhay, may napundar na property, tapos ang ending, maghahabol itong si ex at siya daw may karapatan. Yun nga, yun ko sabihin. Mukhang ganun na ang problema mo ngayon, ano? Oh. Ayun ang masakit din sa ating batas ngayon eh. Hindi naman porket naghahanap ka ng divorce, gusto mo yung mag-aasawa agad eh. Kasi pero yung babae, gusto ng peace of mind eh. Kung gagastusin ka, sobrang laki ng gastos. Para na lang sa mga bata yun. Lalo't may mga pinapaaral. Dahil meron nga akong kilala dito, yung lalaki pumunta na dun sa bahay na pinudal ng babae tapos hindi niya mapalayas yung ex niya. Tapos ito si babae, nandito sa Hong Kong, hindi na nakauwi sa Pilipinas kasi ayaw niya makita yung ex niya. Kumbaga, kung may divorce sana, di sana, magiging maayos na sana yung Yun. Pero sa Biblia, kasi nga, sabi nga nila, pagka ayaw na nga ng Diyos ang paghihiwalay, paano pagka demonyo na yung kasama mo? Di ba, nasa Biblia naman yun, masamang kasama. Sumisira ng mabuting pag-uugali. Totoo. Tama ka naman doon sa lalo't wala na rin. Isa kasi sa mga nagiging problema, ito napansin ko rin sa lipunan. Isa sa mga nagiging problema, hindi kasi muna humahanap ng Diyos ang mga tao. Yun. Nangyayari, unang hinahanap kasi magjowa. Hanap mo muna ng jowa. Bata ka pa, hanap ka jowa, tapos nabuntis, tapos magpapakasal. Kung magpapakasal pa, kung hindi maghihiwalay along the way. Pero ang common na nangyayari, bata pa, naghahanap ng makakasama, tapos mag-aanak, magiging single mother, single father. Hindi naman ang Diyos ang may gusto niyan eh. Sana, unahin mo muna sanang hanapin ng Diyos muna. Kasi nakasulat din naman sa Biblia yun eh. Alalahanin mo rin naman ng Panginoon na lumalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan. Dapat bata ka pa, naghahanap ka na ng Diyos.
Eh hindi, karamihan sa mga kabataan ngayon, ang inaato, pag pagjojowa, lalo dyan sa Hong Kong, dahil malungkot dyan, puro jowa dyan, kaliwat kanan. May mga GC pa dyan ng mga putang inang kaputang inahan. Kaliwat kanan ng GC dyan eh. Yung mga Nakikita nga, napakapangit ng edit ng mga putang ina eh. Kinakabit nila yung mukha nila sa kuwanan, parang dragon na hindi mo maintindihan. Yun ang edit nila, tapos nakaprat panty lang. Ang inang yun. Nagawa na itong mga taon. Puta, nung nasa Pilipinas ka, pinagkakatago-tago mo yung katawan mo. Lumabas ka lang ng bansa, nakabrat panty ka na lang bigla. Ang inang yan. Minsan matatawa ka na lang eh. Paano nangyari yun? Biglang naging hubadera nung napunta sa abroad. Nung nasa Pilipinas, hindi naman ganyan. Prim and proper pa, tapos may asawa rito. Tapos pagdating ka sa abroad, umaas ng walang asawa at nakabrat panty pa. Putang inang yan. Ano nangyari? Kasi Sa akin, dito, kung gano'n din lang naman yung magpapangasawa, kung lalabas ka ng bansa, nagbabrat panty ka, tapos pumapasok ka sa mga GC na kung sino-sino, wag na lang. Wag na lang, di kita asawahin, kadiri. Putang inang yan. Kadiri. Yun ang masasabi ko. oh, pero hindi naman lahat. Dito marami namang matitinon, nagcha-charge pa nga iba eh. Pag Sunday. Wala naman tayo sinasabing lahat. Pero sinasabi ko, ang dami-dami nila. Alam mo yan, ang dami-dami nila. Oo, Wala naman kita mo yan, lalo pag day day off. off kasi dyan sa Hong Kong eh. Sabi ko, mas okay pa sa Middle East eh. Sa Middle East kasi walang day off eh. Eh kung mawalan day off, napipigilan ngayon yung iba makipagpuntutan kung kanino. Pero dahil na dyan sa Hong Kong, putang ina, may day off, tapos may Filipino community pa dyan. Naku, putang ina, kaliwat kanan dyan. Puta, balita ko nga, sobrang kulang na kulang sa lalaki dyan. Binibili na lalaki dyan. Tanong mo yung mga taga Hong Kong. Mga taga Hong Kong. Yung totoo, mga nanggaling ng Hong Kong, kulang na kulang ang lalaki sa Hong Kong na binibili na ang mga lalaki dyan sa Hong Kong. Tangina dati, dito sa Pilipinas, babae ang binibili. Sa pagdating mo ng Hong Kong, putang ina, baba ng ano eh. Sobrang konti ng mga lalaki eh. Yun ang yan. Sabi ko sa isip ko, maalong makakasama sa buhay rito, nasa maling lugar yata ako. Dapat yata, nag-Hong Kong ako eh. Kahit nga pangit, Sister. kahit pangit, sabi kung alin pa yung hindi naman kagwapuhan, ang lakas pa ng loob eh. Tapos pag pinag-aaway-awayan pa daw yan, Kahit nga yung mga napapangit ng mga lalaking nakatiburik ang ilong, pero pinag-aagaw-agawan ng mga babae. Putang inang yan. Paano? Kulang na kulang sa lalaki niya sa Hong Kong. Okay. Si follow-up question, sister. Go. Bale, yun lang po. At saka, siyempre, kanya-kanyang choice din naman yan sa buhay. Kasi may mga babae kasi ayaw nilang maging single mother. Kaya nagpapakamartir sila sa kanilang mga asawa. Kahit apat na beses anak sa labas. Pero, bagay sa amin, kung ganun makababa ang tingin nila sa amin, choice namin to eh. Dahil gusto rin namin talaga magkaroon ng peace of mind eh. Ganun. Understood. Kung sabi nila, pagka ang babae doon nakipaghiwalay, gusto daw yata mag-asawa ng iba para nagiging immoral. Ganun na agad ang nila, ang hatol nila sa amin. Hindi naman nila inisip ko ano yung mga hirap na pinagdaanan namin o kung mga pinagdusanan namin yung kami nasa kasalukuyang nagdurusa ng time na yun. Alam mo, pinag-iisipan ko rin kasi sa mga babae. Yun lang naman ang aming hangat sana. Isa rin sa aming hinihintay na sana matupad na. Pinag-iisipan ko kasi sa mahabang panahon yung konsepto ng divorce na yun. Kasi sa mahabang panahon, nasa gitna lang ako ng dalawa eh. Doon sa konsepto na, iniisip ko yung magkabilang panig eh. Iniisip ko yung magkabilang panig. Yung konsepto na pagka inopen mo yung possibility ng divorce sa Pilipinas, then merong mga tao na bago lang o mag-aasawa sila na at the back of their mind, pwede naman kami maghiwalay nito eh. So okay lang na magpakasal kami. So hindi masyadong sigurado ngayon yung kasalan. Versus yung kabilang panig naman, na pag hindi mo naman inopen ngayon yung possibility ng diborsyo, paano naman ngayon yung mga nakapang-asawa ng mga wala sa lugar at mga siraulo pala yung mga nakasama nila na hindi pala nila nakikilala, tapos lumabas lang yung tunay na ugali kung kailan kasal na, o merong mga tao, sumasama ang ugali paglipas ng panahon. Eh paano pag ganung klase yung nakasama mo? Totoo Sabi ko, yan. kawawa naman yung kabilang panig. So ayan, sa dami ng mga nagme-message sa akin sa inbox tungkol sa problemang mag-asawa, ang daming nagme-message sa akin tungkol sa problemang mag-asawa, diretso. Ang dami ninyo. OFW, karamihan. Ang majority ng may problema sa asawa, OFW. Yung pera, nilulustay dito sa Pilipinas, nung nandun sa abroad, nagpapakahirap. Yun ang karamihan nagme-message sa akin tungkol sa problemang asawa. Ang dami. Saka ako na-realize, itong mag-asawa na to, hindi pinapagsama ng Diyos ito eh.
Tapos tsaka ako na-realize, biglang lumawak yung utak ko na, okay, mukhang karamihan pala ng mga tao sa Pilipinas, hindi naman Diyos ang may gawa na magpakasal sila. Sila lang yan, trip-trip lang nila magpakasal dahil nagustuhan lang nila isa't isa. Tapos tsaka ako na-realize, okay, ang nakasulat pala sa Biblia, yung pinapagsama ng Diyos. Sabihin, parehas kayong nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. May mga tao wala sa kautusan ng Diyos eh. Alam mo yan, may mga tao di naman talaga sumusunod, hindi rin naghahanap ng kautusan ng Diyos. So ano ibig sabihin ngayon? Dahil hindi lahat ng tao, ang Diyos ang may gawa ng kasalan nila, hindi rin ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang nagpapagsama sa kanila. Ngayon, applicable ba ngayon dyan yung batas na ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayan ng tao? Hindi. Hindi applicable yan dyan. Pero kayo kung nagsipili ng mga mapapang-asawa nyo eh. Hindi naman talaga ang Diyos ang may gawa niyan eh. Diba? Kasi pag ang Diyos ang may gawa niyan, hindi makakasama sa iyo yan. The fact na nakakasama, ikaw lang pumili dyan. Bakit? Kasi pogi. Kasi maganda. Kasi sexy. O paano ngayon pag hindi na pogi dahil tumatanda na? Paano ngayon kapag hindi na sexy dahil marami ng anak? O paano na ngayon? Napuno pa ng obligasyon. Tapos si lalaki, tangan hindi para magaling gumawa ng pera. Si babae naman, butangera pala. Ay, putang ina mo, yan na. Woohoo! Mas maigi pang tumahan sa ilang lalupain kaysa sa isang maluwang na tahanan kasama ang babaeng palatalot magagalitin. Ay, no. Anyways, okay ka na, sister? Kung wala naman Diyos sa buhay talaga, ay talagang ganun ang mangyayari. Wala namang pagsisising nasa una. Lagi nasa huli. Totoo naman. Totoo naman. Yun. Hindi Okay ka na na? may balik yun eh. Importante kung paano tayo move forward na, kumbaga, sa buhay. Tama ka. Ang galing-galing ng mindset mo. Follow-up question, sister. Yun lang po, brother. At gusto ko lang talagang talakayin yung yung ano mo talaga doon. Kung ano masasabi mo. Kung sang-ayon ka o hindi. Kasi yun din ang pinagdidebatehan ng karamihan ngayon. Kasi yung iba kasi, wag na tayo kasi sa panahon natin ngayon yan na nangyayari talaga eh. Kahit Actually, dalawang bansa ng anak sa mundo. na tayong divorce. Marami din naman naghihiwalay kahit walang divorce. Doon na rin yun din na nangyayari ngayon. Kahit hindi mo naman Tama ka. Doon tayo sa mga tanong mo, sister. May follow-up question ka pa? wala na. Yung iba naman. Sige. Thank you very much, sister. Bye-bye. Bye. Okay. Next tayo. Last na to. Sel. Ay, couldn't adjust. Sel, isa pa nga. Request ka pa nga uli na makakit sa live. Isa pa. Hindi ko, nawala siya. Kasi nagkaroon ng error. Tama naman itong tanong. Bakit ka pa aasa sa divorce na hindi naman niya naaayon sa Panginoon? Tama nga naman talaga yung tanong. Bakit nga naman kasi aasa sa divorce na hindi naman niya naaayon sa Panginoon? Kaya nga in the first place, dapat siguraduhin mo muna yung mapapangasawa mo sa Panginoon. Tapos siguraduhin mo rin na ikaw rin mismo sa Diyos ka. Yun muna, bago kayo magsipagkasalan. Oo. Mukhang wala naman na eh. Sige. Andito yung 4 na square. Isang oras naman na ako sa YouTube. 4 na square nandito. So, ayun. Andyan yung option para umakyat kayo sa live. Bigyan ko muna 20 seconds. Pag wala pa rin umakyat, enda ako ng live. Last na to. Ay, sarap. Sarap ng buhay. Very like that. Sarap. Okay, ito yung square. Ayan. Andyan yung option para umakyat sa live. 15 seconds. Ayoko na magpakasal. Kailangan mong magpakasal. Security yan sa'yo. Kasi isipin mo na lang yung konsepto na pag hindi ka nagpakasal, nag-anak ka lang, atakbuhan ka lang ng lalaki. Sabi mo, hindi ka naman ikakailangan ng tatay para sana ko kaya kong buhayin yung bata. Ay, paano ngayon yung justice dun sa bata? Paano ngayon yung justice dun sa bata? Na yung bata naghahanap ng tatay. Tapos ang bad trip pa rito, Sel, labas ka muna sandali. Tapos pasok ka uli. Kasi may konting trouble eh. Walang option para iakit ka sa live. Ang trouble doon at sakit ng ulo, dalawa eh. Una, yung bata, walang tatay nakagigisnan. Pangalawa, yung tatay, gagawa na naman ng bagong bata sa iba. Tapos gano'n na naman ang gagawin niya. Tangina. Diba?
Kaya lock mo yan dyan. Lock mo yan dyan. Kaya nga huwag kayo magpapaanak sa mga putang inang irresponsableng putang inang lalaki. Putang ina. Kaya tayo nagkakaproblema paanak kayo ng paanak sa mga putang inang irresponsableng gago Hindi nyo muna kilatisin kasi yung lalaki, di ba? Oo, mahirap nga ngayon, mahirap nga talagang humanap ng matinong lalaki, pero hindi naman dahil mahirap humanap ng matinong lalaki, kahit kanino lang papabuntis ka para ka aso. Tangina. Kaya nakakagawa ng mga pangit na lahi ang Pilipino. When I say pangit ang lahi, ang pangit ng ugali ng mga putang ina. Paano? May mga lumitaw kasing mga babaeng pakarat na putang ina, nagpapabuntis sa mga putang inang irresponsableng mga putang inang lalaki. Diba? Papabuntis kayo Pabuntis-buntis kayo. Yan ang gago. Tangina nyo Diba? Kaya tayo nagkakaproblema, ayaw nyo plaster yung mga putang inang pepe nyo Alam nyo na nga, irresponsable, papakantot ka pa dyan, tangina ka. Ikaw naman putang ina ka, ba't hindi mo nalang paputol ka yung titi mo? Alam mo naman, irresponsable kang hayop ka. Diba, nag-aanak ka pa, dinadamihan mo pang impacto ka. Pwede, sarap-sarap ng buhay na walang responsibilidad, walang anak Ang sarap-sarap, ba't mo papuputok sa loob, pwede naman sa bibig, tangina ka. Tangina mo. Brother, good morning. Taga-saan ka? Yaw mo. Brother, okay, taga-saan ka? Nakita. Oo, Hello, okay brother. lang, kahit di mo na makita. Ayos lang yun. Taga-saan ka? Uy, Roger, ikaw na to. Taga-saan ka? Hello. Ay, taga-saan ka? Nakapag-hello na tayo. Hello. Taga-saan ka nga? Oo, narinig kita. Nag-hello na tayo. Sir, taga-saan ka? Taga Iloilo, sir. Brother. Hello. Okay. Ano tanong mo, brother? Mahina yung signal. Naputol-putol ka. Ay, hindi humanap ng signal. Malakas sa signal ko rito Hello, brother. Ano tanong mo? Tanong ko lang sana yung kasi yung last month na karanas ako ng kwan. Hiniwalayan ako ng asawa ko. At Yung saka husband mo? naghiwalay kami ng asawa ko. Asawa. Nung sa abroad pa nahuli ko na ng may kwansa, na may lalaki. Pero pag-uwi niya, tinanggap ko pa rin. Okay. Tinanggap ko pero di ko alam pala, nagkikita na sila. Ay! Tapos? Kaya, yun nga, kinonfirm sa kanya, pero sinabi niya, barkada daw. Utang ina barkada, nagkakantutan. Tapos? Oo nga, brother Kaya di ko alam, di ko alam kung may nangyari sa ila o wala. Kasi kasama din kami pag-uwi niya Yun lang, may anak kami. Na dinaan ko sa legal, pinatawag ko yung lalaki sa mismo nilang barangay. Pero sabi ng lalaki, kaibigan daw. At saka nagsalita pa yung lalaki. Sabi ng lalaki, hindi naman kami daw kasal. At saka matagal daw kaming iwalay. Silingkod pa ako, sabi ng iwalay, nagsama pa kami pag-uwi na, nagsama kami gabi-gabi. Ang kwan ko lang, brother, na kung anong gagawin ko, tapos yung sa anak ko. Sa anak namin kasi hindi pa kami kasado. Sa akin, brother, wala naman. Every Friday ng hapon, tapos ng kanyang klase, pag-aral na weekend, every weekend sa akin siya. May kasunduan kami sa DSWD. Okay. Kung anong pwede kong gawin. Kasi yung hanggang lang talaga. Swerte ka na doon. Ka pa rin ng cost ng visit sa rights para nasa iyo yung bata ng weekend. Swerte ka na doon. Kasi kung pala mga babae pagdating dyan sa ganyan.
Sorry sa mga loob sa ano iba, pero tangina, isipin mo yung tangina, nagkita kayong dalawa. Kasi ngayon, i-recognize mo ng bata. Minsan lang. Ang sa akin, Swerte brother, ka na ron. binababa ko na nung pride ko nung pagkuan bago nagsabi sa mga gusto na maghiwalay. Binababa ko pa yung pride ko. Na sabi ko, tatanggapin ko siya para lang sa anak namin. Pero desidido na gid. O siguro sa galit niya. Puputol-putol ka, brother. Kending ka ng konti. Kending kang konti. Yung brother ng kuan Wala na ako naintindihan, brother. Ulit ka ulit. Kending ka muna. Gagawa ka signal. ayun na brother, okay na? Brother. Yeah, para medyo okay na. Testing mo, let go. Hello. Okay na? Sige, tuloy. Medyo okay na. Mahingi lang ako ng advice, brother, kung paano ko to gagawin. Kasi almost mga months na. Pero nandyan pa rin eh. Mahingi ako ng advice sa'yo kung anong gagawin ko. Ganito At gawin saka mo. Gawa ka maraming pera. yan na lang Ganito sa Ganito ang gawin mo. Gawa ka maraming pera. brother. Gawa ka maraming pera. Tapos, wala na. Ay, di ba ka, huwag mo siyang aawayin. Bakit? Gagamitin yung bata laban sa'yo. Madudurog ka. Hayaan mo na Sabado at Linggo na sa'yo yung bata. Gawa ka maraming pera. brother. Tapos, marami na pera mo. Antay mong maghiwalay sila. Maghiwalay din yung mga putang inang yan. Tapos, pag dumami pera mo, babalik sa'yo yan. Saka mo ngayon nilaglag. Brother Hindi lang meron yung kabila eh. Parehas lang naman kayo walang pera nun eh. E di pag may pera ka na, may pili ka na, may pera ka pa. Tara! brother. Ako pa yung nagpaaral sa kanya, brother eh. Dahil may pera ka, dahil yung isa wala, babalik sa iyan. Tapos pagbalik sa'yo, tsaka may laglag. Lagapak. So, tapos wala siyang choice. Magmamakakal ka sa'yo. Bakit? Sinaya. Ikaw yung may pera eh, yung isa wala eh. Siyempre, sawa na siya ron. Sawa na siya sa Pilipinon. Sa ngayon, brother, doon sa abroad eh. Bumalik siya ng abroad. Wala maraming pera. Ang importante na lang ngayon, yung anak mo hindi na siya. Yun nga. Tapos kumuha kang bagong jowa. Kung ang bagong jowa, mas maganda kaya sa kanya. Mas sexy kaya sa kanya. Papagsilosin mo, putang ina. Okay, pero kasal pa kayo dalawa, hindi? Hindi, brother. Gusto ko magpakasal noon pa sa kanya. Kaso Kasal pa kayo dalawa, hindi? Hindi, brother. Hindi? Hindi. Hindi kami kasal, Siya brother. yung ayaw? Siya yung ayaw. Sinayang ko yung 15 years sa kanya eh. Sinayang ko 15 years sa Ang kanya. bagong jowa. Mas maganda, mas sexy kaysa sa kanya, mas bata kaysa sa kanya. Tapos walang anak. Tapos ngayon, yung papakinabangan mo yan, pag silosin mo siya. Tapos siya ka mo ilaglag. Sa akin, brother. Tapos Sa akin, ngayon, brother, bata, yung focus. bata importante yun. Kaya dapat Focus marami muna kang ako sa pera, anak ko. para wala ka sakit ng ulo sa bata. Kuha mo yan. Brother, kuha. Yun nga, dali mo, gano'n na nga. Focus Yun, na ako sa okay, anak ko, all brother. set? Brother. Ayan, eto ang gagawin mo. Sumabay ka sa Project 1M. Tapos magkano ka Oh, ng brother. 1 milyon. Marami ka ng pera. Maganda ka ng brother. katawan. Magtataba ka ng utak. Kumuha kang bagong jowa. Tapos ngayon, wala ka ng brother. sakit ng ulo. Optional lang ngayon yung tungkol sa bata. Optional na brother. rin yung tungkol sa kanya. Basta huwag mo na pababayaan, sustento ng bata. Tapos gawin mo matalino yung anak mo. Okay? Brother. Thank you, brother. Thank you. Okay, all set. Thank you, brother. Thank you very much, brother. Bye-bye. Bye. Thank you. Yeah, bye-bye. Okay. Bring, bring, bring. Ano yan?
So, may na-add akong bago. Ayan. Good morning, Jasmine. Taga saan ka? Jasmine, good morning. Jasmine, good morning. Kaway ka muna rito sa live, dali. Kaway ka muna rito sa live, dali. Good morning daw. Good morning po. Ganda. Naka-day off to ngayon eh. Ewan ko ba't nandito. Sobrang lumalim yung trabaho mo, no? Kahit naka-day off ka, pupunta ka pa rin dito. Uy, day off. Ibig sabihin no, magpapahinga, huy. Doon ka dapat, matulog ka sa bahay nyo. Ganito. Ayaw nag-day off itong mga tao. Naka-day off ngayon, andito pa rin. Okay, nawala na si Jasmine. Anyways, maganda umaga sa iyo, Pilipinas. Kita kita bukas. Sobra na ako sa kape. Ina-acid na ako. Bye-bye. I love you all.